Sa ating mga balita, Iran, tinraidor na mga bansang Muslim sa Middle East. US, inilabas ang pinakapamatay na sandata nito para takutin ang Iran. At Israel, paano nga ba isasagawa ang plano sa Iran kapag naganap na ang oras ng pag-atake nito? Kung akala po ninyo ay sa West Philippines lamang may mainit na agawan sa isla, abay sing-init din pala nito ang agawan sa isla sa Persian Gulf, yung dagat na nasa pagitan ng Saudi Arabia at ng Iran. Kahapon po kasi ay nagkaisa ang mga bansang Muslim sa Arabia sa panawagan nito na bitawan na ng Iran ang mga islang inaangkin nila sa Persian Gulf, ang Greater Tund, ang Lesser Tund at ang Abu Musa. Ang mga islang ito ay bahagi pala ng United Arab Emirates simula pa nang ito'y lumaya sa pananakop ng mga Briton noong 1971. Ngunit ito'y inaangkin po ng bansang Iran. Ang protesta ng mga bansang Arabo, partikular ang United Arab Emirates, ay binak-upan naman ng mga bansa sa European Union, kung saan gumawa po sila ng isang joint statement na pinirmahan ng mga miyembro ng European Union at Gulf Cooperation Council. Ayon po sa joint statement na ito, we call on Iran to end its occupation of the three islands of the United Arab Emirates, the Greater Tund, Lesser Tund, and Abu Musa, which constitute a violation of the sovereignty of the United Arab Emirates and the principles of the Charter of the United Nations. Sa Tagalog ay nananawagan kami sa Iran na tapusin na ang pag-okupa nito sa tatlong isla ng United Arab Emirates, ang Greater Tund, ang Lesser Tund at ang Abu Musa, sapagkat ito ay maliwanag na paglabag sa soberanya ng UAE at sa mga prinsipyo ng Charter ng United Nations. At nang marinig po ng bansang Iran ang panawagang ito, mabilis po itong kinondina ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ang sabi po ng Foreign Minister ng Iran, "To us, it is becoming clear that path of respectful cooperation we offered in several meetings including in New York is being met with European desire for confrontation, including via absurd accusation that Iran is engaged in occupation. The three islands have always belonged to Iran and will forever remain as such. Era of European malign divide and rule, interference in our region is long over." Ang sabi niya dito, para sa amin, malinaw na ngayon na ang magalang na pakikilahok namin sa mga usapan, kabilang na ang usapan sa New York, ay tinatapatan ng Europa ng komprontasyon. Kabilang na ang nakakatawang paratang na ang Iran ay sangkot sa pananakop. Ang tatlong isla ay pagmamay-ari ng Iran at mananatili ito magpakilanman. Matagal nang tapos ang panahon ng masamang divide and conquer na taktika ng Europa sa aming rehiyon. So dito mga kababayan, pinagdiinan ng Iran na sa kanila ang tatlong isla na ito at hindi daw nila ito bibitawan. Pero ayon naman sa UAE, ang mga islang pinag-aagawan ay pag-aari daw po ng maharlikang pamilya ng Qasimi mula pa ng ika-19 na siglo at legal po itong inilipat sa jurisdiksyon ng United Arab Emirates noong 1971. Napunta po ang tatlong islang ito sa kamay ng Iran nang sakupin ito ng huling hari ng Iran na si Mohammad Reza Shah. Ngayon ay buo na ang suporta ng mga Arabong bansa sa United Arab Emirates sa pagbawi dito sa mga islang ito. At maliban po sa European Union, sinusuportahan din po ng China at ng Russia ang UAE sa claim nito sa tatlong isla at ito po ang ikinagalit ng Iran sa kanila. Binigyang diin din ng joint statement ng EU at Gulf Cooperation Council ang mga isyong pansiguridad sa rehiyon dahil sa mga proxy ng Iran na nakikipaglaban ngayon sa Israel. Nananawagan sila sa Iran na itigil na ang pagpapalawak ng programang nuklear na nagdudulot ng pangamba sa rehiyon at humiling din sila na itigil na ang produksyon ng mga missiles at drones. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Bakel na sinamantala ng kanilang mga kapitbahay na bansa ang ginanap na European Union Summit para mabuksan ang mga isyu ng pansarili nilang mga interes, imbis na pagtuunan ng pansin ang pagsugpo sa pang-aapi ng mga rehimeng Zionista sa Palestina at Lebanon. Ipinagtanggol din ni Bakel ang proyektong nuklear ng Iran at sinabing mapayapa ang proyektong ito. At lahat anya ng sinasabi ng iba tungkol dito ay pawang mga bias at walang katotohanan.
Nanawagan din siya sa European Union na tigilan na ang makalumang estratehiya ng divide and conquer na ginagawa nila ngayon sa mga bansa sa Middle East. Sa ibang balita naman mga kababayan, habang pinaghahandaan po ng Israel ang napipintong pag-atake sa Iran, tinututukan naman ng kaalyadong bansa nito na Amerika ang mga problema sa mga Houthis na proxy rin ng Iran sa Yemen. Napakalaki po ng problema ng mundo sa mga teroristang ito. Karaniwang target nila ang mga pandaigdigang kalakalan gaya ng mga barkong pangkalakal na naglalayag sa Red Sea. The Yemeni Houthi armed forces carried out two military operations. The first targeted the American oil tanker Olympic Spirit. The ship was targeted in the Red Sea with 11 ballistic missiles and 2 drones, and it was directly and severely hit by the grace of Allah. So yan po yung spokesperson ng Houthi habang sinasabi nga niya yung pag-ataking ginawa nila nung isang linggo. Pero alam nyo ba na napuno na ang Amerika sa kanila? Enough is enough. Kaya inilabas na ng US ang pamatay nitong sandata, ang B-2 Spirit Stealth Bomber. Isang armas panghimpapawid na mahirap ma-detect at hindi kayang patamaan ng anumang missile na manggagaling sa ground. Walang kakayahan ang mga kalaban na mamalayan ang pagdating nito hanggang sa maging huli na lang ang lahat para sa kanila. Para po sa inyong kaalaman, ang stealth bomber po ang nagsisilbing isa sa mga alas ng US at inilabas na nga nila ito para sa mga Houthi kahapon, October 17. Sa katunayan, naglabas po ang US ng pahayag na target nila ang 5 dipo ng Houthi na nakalocate sa ilalim ng lupa. Pero alam nyo ba na ang mga dipo na ito kung tutuusin ay walang laman? Walang masyadong mga sandata na natagpuan dyan sa mga bunker ng Houthi eh. Kaya kung tutuusin, hindi naman dapat pagsayangan ng panahon yan mga ganyang mga bunker ano? Pero ang tanong, bakit nga ba inilabas ng Amerika ang stealth bomber nito sa mga walang saysay na target lang? Well, ang sabi ng US Defense Secretary Lloyd Austin, ito daw po ay isang natatanging paraan para ipakita ng Estados Unidos ang kakayahan nito na puntiryahin ang mga facility na itinatago ng mga kalaban sa pinakailalim ng lupa kahit gaano pa ito kalalim, kahit gaano pa ito pinagtibay at gaano pa ito pinag-igting. Kayang-kaya daw yan abutin ng US stealth bomber. Ang paggamit nila sa Air Force B-2 Spirit long-range stealth bomber ay nagpapakita na ang bansang Amerika ay may global capacity na sirain ang mga target na ito kung kinakailangan saan man sila nandoon kahit anong oras. So dito mga kababayan, maliwanag ang sinabi ni Austin. May kakayahan ang Amerika na pasabugin ng kahit anong military activities na nasa ilalim ng lupa kahit gaano pa ito kalalim. Pwedeng-pwede na makapasok ang stealth bomber sa kahit saang parte ng teritoryo ng kalaban nang hindi ito namamalayan. At once na nakapasok na nga ito, ibabagsak nito ang malahalimaw na mga bomba tulad nitong nakikita ninyo sa picture. Ang tawag po dito mga kababayan ay MOAB or Missile Ordnance Air Blasts. Yan po ang ina ng lahat ng mga bomba, the mother of all bombs. Ang MOAB ay mayroon pong taglay na lakas na 18,000 pounds of TNT at pinakamalakas na non-nuclear bomb ng Amerika na karaniwang dinadala lamang ng B-2 stealth bomber. So yung tanong, bakit nga ba ito ginamit ng US sa mga Houthi? Kung tutuusin is mga walang kwenta lang naman yung mga Houthi na yon. Well, actually, hindi talaga ito para sa kanila. Ito po ay mensahe ng US sa kanilang mga taga-suporta sa bansang Iran. Masyado po kasing ipinagmamalaki ng Iran ang kanilang mga armas. Nagpakawala sila ng halos 200 missile sa Israel noong October 1. Maliban pa po sa mga missiles na pinakawalan noong April 13. Tinatakot ng Iran ang Israel sa mga missiles na ito na para bang sinasabi na huwag nyo na kaming subukan. If you do and target us in any way, whether in the region or in Iran, we will strike you again in a painful manner. So yan po yung pinakabagong banta ng leader ng Iranian Armed Force na si Hossein Salami, no?
Actually, halos lahat ng opisyal ng hukbong sandatahan ng Iran is ganyan po ang sinasabi, paulit-ulit sila. Lagi nilang tinatakot ang Israel na huwag kayong aatake. Pero syempre, hindi naman nila mapipigilan ng Israel eh. May plano na ang Israel. At ang sabi plano na ngang bombahin ang mga military bases ng Iran sa halip na yung mga nuclear facilities. So, ang problema nila ngayon ganito mga kababayan. Papaano naman pahihintuin ang Iran once na nakaganti na ang Israel? Siyempre, pag nakaganti ng Israel, gaganti na naman ng Iran. So, ganti-gantihan lang eh. Hanggang sa ito ay mauwi sa mas malaking gulo. So, papaano maiiwasan itong mga ganitong pangyayari? Yan po ang dahilan kung bakit ginamit ng US ang stealth bomber para po patahimikin ang Iran. Para ang Iran ay magdalawang isip na huwag nang palalain ang sitwasyon at pumayag na lang na makaganti ang Israel tapos na. So pag-usapan naman natin ngayon ang plano ng Israel na gumanti. Yan po kasi ang tanong ng karamihan ngayon. Papaano isasagawa ng Israel ang paghihiganti nito sa Iran? Actually, matagal na pong pinaghandaan ng Israel itong pagkakataong ito. Ilang dekada nilang pinaghandaan ito kung papaano ilalampaso ang bansang Iran. Sa katunayan, bilyon-bilyon na po ang pondong inilaan o inilabas ng Israel para sa defense sector nila para lang mapaghandaan ang pagkakataon na sila ay makaatake sa mortal nilang kaaway na Iran. So ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin po nito mga kababayan, talagang gumawa ang Israel ng mga specialized weapon para lang makamit nila itong kanilang minimithing plano. So, papaano natin nalaman ito? Actually, malalaman nyo po yan kung tinitingnan ninyo yung mga armas na ibinebenta ng Israel sa ibang bansa. Ito isa-isahin natin. Number 1, may armas ang Israel na may kakayahang bombahin ang kalaban sa layong 1,800 kilometers. Alam niyo po ba ang nakakagawa lang yan ay ang Amerika at Russia? Yung kanilang mga missiles na isinasakay sa mga bomber at saka sa mga cruise. Pero nag-invest po ang Israel gamit ang pondo ng Amerika para bumili ng mga fighter jets na pwedeng lumipad ng mahigit 2 oras sa ere. Ang tawag dito mga kababayan ay F-35 jets. Ang ganitong mga fighter jets ay sadyang binuo ng Lockheed Martin para mapahaba ang range ng hindi masyadong naaapektuhan ang aerodynamics o radar visibility ng jet. Ngayon, may mga report na gumawa ang Israel ng mga detachable fuel tanks para sa mga F-35 jets na binili nila sa Lockheed. Itong mga detachable fuel tanks na ito ang nagbibigay ng kakayahan na abutin ang mga target sa Iran nang hindi napapansin. Parang stealth bomber din ng Amerika. Kumbaga makakapasok sila sa teritoryo nang hindi sila nadidetect ng radar. Take note ito ay pasadya ng Israel para magaya nila yung stealth bomber ng US. Pangalawa, ang Israel po mga kababayan ay nagtataglay ng mga long-range attack missiles mula pa nung mga early part ng year 2000. Pinapakawalan po ang mga missiles na ito gamit ang mga fighter aircraft na hindi kayang madetect ng mga Iranian missile defense system, yung parang stealth bomber ng US. At mayroon po itong supersonic speed, yung tipong hindi kayang sundan ng missile defense sa sobrang bilis. Ganyan po yung mga long-range attack missiles na pag-aari ng Israel. Number 3, ang Israel po ay mayroong tinatawag na Rampage missile. Ano itong Rampage missile? Isa itong long-range supersonic air-to-ground precision strike missile. Kumbaga, mula sa ere, pababa sa lupa. Yan po yung purpose ng Rampage missile. At ito po ay binuo ng Israel Aerospace Industries at ng Israeli Military Industry System. Actually, didisenyo po ang Rampage missile para gamitin sa mga misyon na ang layunin ay sirain ang mga dekalidad at mga well-protected na mga target tulad ng communication and command centers, mga Air Force bases, maintenance center at iba pang mga infrastruktura. Ito po ay may sukat na 4.7 meter ang haba at may diameter na 30.6 cm. May bigat po ito na 570 kilo at kinargahan po ito ng 150 kilo ng warhead. Maaari po itong ikarga sa fighter jets gaya ng F-15, F-16 at F-35 ng Israel. Dahil gumagamit ito ng makabagong rocket technology,
mas mura po ang gastos dito kumpara doon sa ibang mga missiles. Tinatayang nagkakahalaga lang po ito ng ilang daang libong dolyar kada unit. Pang-apat po, ang Israel ay mayroong RAX missile. Ano itong RAX missile? Binuo ito ng kumpanyang Rafael noong 2019. Sa missile na ito ay pinagsama po ang kakayahan ng supersonic cruising na may satellite at inertial navigation at saka optimal targeting. So ito po yung mga high-tech na technology sa pag-asinta ng mga kalaban sa dagat. Ginawa po ang RAX missile ng Rafael para tapatan ang bilis at liksi ng mga Iranian Shahab missile. Ang RAX missile po ay maaaring ikarga gamit ang isang maliit na F-16 at F-35 fighter jet. Well, ayon sa global analysis, ang RAX missile ay mayroong kakayahang umabot ng hanggang sa 300 km range at kayang magdala po ito ng 500 kg na warhead. Sapat na yon para pasabugin ang isang fortified at underground structure. Panglima, ang Israel po ay mayroon ding surface-to-surface missile system na armado ng conventional at nuclear warheads. Pag sinabing surface-to-surface missile, is yan yung mga missile na nakakarga sa lupa. Kumbaga, hindi yan dinadala ng fighter jets, nasa lupa ang instalasyon yan. At ito po again ay armado ng conventional at nuclear warheads. Let's say for example yung Jericho missile ng Israel. Ang Jericho missile ay isang ballistic missile program na ginawa originally sa Israel way back 1960s. At kinuha yung pangalan yan dun sa biblical city na Jericho. Nung binuo po yan, katulong ng Israel ang French aerospace company na Dassault. Pero umatras po ang company na ito noong 1969 hanggang sa ipinagpatuloy na lang mag-isa ng Israel yung pag-develop nito. So nung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel nung last year, nanawagan po ang isang mambabata sa Israel na gamitin na ang doomsday weapon laban sa Hamas, na ang tinutukoy nga po ay ang Jericho missile. So ibig sabihin, itong Jericho missile is napakalakas nito. Ang tawag nga nila dyan is doomsday missile. And then pang-anim, mayroon din ang Israel na missile na kung tawagin ay Jericho 3. Itong Jericho 3, ito po ay isang uri ng ICBM. Pag sinabing ICBM, meaning Intercontinental Ballistic Missile, ito yung mga klase ng napakalalaking mga missiles na talaga, yung parang nuclear weapons. Actually, ang test nito is naganap noong 2008, pero pumasok ito sa serbisyo sa Israel Armed Force noong 2011. So, anong meron itong Jericho 3? Ito po may estimated launch weight na 29,000 kg at may payload ito na 1,000 hanggang sa 1,300 kg na atomic bomb. Maaari din itong lagyan ng 750 kg na nuclear warhead. Pero since this is a nuclear weapon, kaya malabong gamitin ito ng Israel eh. Kung tutuusin, pwede nila itong gamitin nung sila inatake ng missile eh. Pero since we have an international law na hindi ka pwedeng basta-basta gumamit ng ganitong klaseng mga bomba. So, kung mapapansin ninyo, hindi masyadong nag-iingay ang Israel sa mga ganitong klase ng armas, lalo na yung mga nuclear weapons nila. Nalaman lang ng Israel is meron palang kakayahang bumuo ng ganyang klaseng mga missile noong 1988 nung sila ay mag-launch ng isang satellite sa space, yung Shavit satellite na isang low-orbit satellite. Ibig sabihin, meron silang kakayahang gumawa ng mga long-range missile. And bukod po dito mga kababayan, ang Israel Weapon Company na Elbit ay nakagawa naman ng bomba na kung tawagin ay 500 MPRD. Itong bombang ito, para po sa inyong kaalaman, ay may kakayahang tumagos ng hanggang sa 4 na metrong konkretong pader. Kaya ang tawag po dito ay bunker buster. Kinakarga po itong bombang ito gamit ang F-15 jets at mayroong maiksing range na umaabot ng ilang dosenang kilometro. Depende yan sa paraan kung paano i-deploy ng jet yung bomba. And then panghuli, mayroon tayong tinatawag na Popeye Turbo Cruise Missile ng Israel. Ang missile na ito ay ginawa ng Rafael at mayroong range na 1,500 km. Dinisenyo ito as missile para sa submarine ng Israeli Navy. At alam nyo ba na kaya nitong magdala ng conventional and nuclear warheads? Dahil sa lawak ng range na kayang maabot nito, kaya po nitong patamaan ang mga target sa Iran mula sa Red Sea or sa Arabian Sea. Hindi mo na kailangang lumapit, papasok ka pa ng Persian Gulf para makalapit sa Iran. No,
kahit nasa Arabian Sea ka or nasa Red Sea ka, kaya mong maabot ang target na nasa Iran. So itong mga armas na ito ang lamang ng Israel sa ilang mga bansa sa Middle East, lalo na sa mabigat nitong kalaban na bansang Iran. Ano bang meron ng Iran? Actually, ang Iran meron pong 610,000 active personnel sa kanilang armed forces. 350,000 sa Army, 190,000 sa IRGC, 18,000 sa Navy, 37,000 sa Air Force, at 15,000 sa Air Defense. At mandatory po ang military training para sa mga kalalakihan na may edad 18 years old pataas. So, meron din ang Iran na higit sa 10,513 battle tanks. Meron silang 6,700 artillery guns at higit sa 640 na armored personnel carriers. Ang Air Force ay mayroong 312 combat-capable aircraft at mayroon pang 23 ang IRCG. Sa depensa naman sa Himpapawid, noong February, nag-deploy po ang Iran ng short-range, low-altitude infrared detection missile na may radar at electro-optic system para ma-detect or ma-intercept yung mga target. Maaari pong ikabit itong mga missile na ito sa mga sasakyan, yung mga panlupa. And bukod dito, may iba't ibang surface-to-air missile defense system. Again, yung surface-to-air is from ground papunta sa Himpapawid. At yan nga po yung S-200, S-300 at mga local na BayWars 373. Ito pong S-200 at S-300, ito po'y binili ng Iran sa Russia. Ang Iran ay mayroon din pong 12 iba't ibang klase ng medium-range and short-range ballistic missile sa kanilang arsenal. Mula sa Tondar 69 na may range na 150 km hanggang dun sa missile na kung tawagin ay Khorramshahr at saka Sejil na parehong may range na 2,000 km ang pwedeng maabot. So yan naman po yung mga armas ng Iran. Maliban pa dun sa kanilang mga nuclear defense kung meron man, kung totoong meron silang nuclear weapon, no? So yan po ang ating mga balita ngayon mga kababayan tungkol dyan sa Middle East. So hanggang sa muling mga balita, ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po mga kababayan.